Unfortunately, may problema yung aircon. Anyway, let's make this quick. No? At yung iba, kanina ko pa nakita dito sa labas. Ano? Anyway. So anyway, bilisan na lang natin. Thank you very much, bro. Okay. So by the way, my name is Warren Dumantay. I'd like to say welcome everyone to Vantage International. Nakikita ko, puro mga estudyante kayo. Estudyante din? Estudyante rin. Ito mukha lang estudyante. So, looking young. Anyway, ano daw meron dito? Sabi niya. Network. Kayo, anong sinabi sa inyo? Mali po. Ha? Nakidnap kayo? Basta sama na, anong sinabi? Ulo kasi, my friend. Networking. Networking? Yes po. Okay, lahat ba kayo may experience sa networking? Wala po. Wala pa? Sure? Wala pa kayo na-joinan? May na-joinan ka na, ano dati? Sa Jinga. Okay, it's a good company. Oo. Doon yung mga kaibigan din natin marami. How about you? Wala. First time. Pero may na-attendan na kayo before. Ikaw may na-attendan na seminar. Okay, good. At least not totally strangers sa network marketing. Okay. For the information of everyone, ano ba ang konsepto ng network marketing? I don't know, no? Ang daming tao, hindi maganda ang impression nila sa networking. Let me just, okay lang ba magkwento ko paano ako napunta dito? Baka yung iba sa inyo makarelate, no? I used to be an investment manager. My last bank was PNB. I was a banker for 10 years. So, naging investment manager ako sa head office. No? Ako yung nagpapalaki ng pera nyo. Yun yung trabaho ko sa bank before. Yung mga dideposit yung pera, iniipon niya, then I invest that money. Yung pera nyo, kikita yan sabihin natin 30% sa isang taon, so mabayaran kayo ng 0.5%. Gaya ng negosyo ng banking. Okay, that was my job back then. But then, in 2005, around April 2005, nag-retire ko from banking, from being a corporate person, and then ginawa kong networking full-time. Crazy? Okay na po ba yung during the early 2000, I was receiving 50,000 a month salary as a bank manager. Okay na ba yun? Okay na ba yun? Pero pinagpalit ko siya sa networking. Sabi ng iba, ka. Sino dito nangangarap yung mga? Okay, gusto mag-intay kami. I'd like to know if I'm talking to the right crowd. Come on. Okay, great. Everybody. Lahat. Walang exception. Lahat gusto yumaman. I don't know kung anong dahilan nyo o anong reasons nyo bakit gusto nyo yumaman. Sa akin, simple lang. Isa lang. I wanted respect. Why? One thing I realized in this world, pag ikaw walang pera, walang respeto tao sa'yo. Tama ba? Realidad. Tama? Tayo lang mismo eh. May makasalubong ka tao, tinignan mo yung sinasabi ng quick, 3-second sweep ng tao from head to toe. Meron na tayong judgment dun sa kapwa natin. Tama mali. Alam mo na kung isi-sir, imamam mo siya, or tatawagin mo siyang dongday. Tama ba? Tama ba? You agree with me? Tayo mismo eh. Pag tingin mo ng tao, pag tingin mo pag gano'n, kita mo yung brand ng sapatos, yung pantalon, diba? Lalo ng mga kabataan ngayon, very particular with brand, diba? Tingin mo yung dito, nakabuhaya ba yan o ano, diba? Alam mo na agad kung isi-serve mo siya o hindi. Alam mo na kung ilulog down mo, yung tao kung hindi. Diba? Aling tayo yan. Ibig sabihin, yung mga taong nakakasalubong natin, ganun din. Diba? Ang nag-umpisa akong mangarap na yumaman when I was in grade 6. Umpisahan kong kwento ko ng grade 6 ako. Okay. Okay. One slide per year. Pag sinabi mo, tanda ko na eh. Slide na. Anyway, pa-first year high school ako, nung elementary ako, sutil akong estudyante. Hindi naman ako madalas makipagsuntukan. Bilang ko lang sa daliri ko yung times na nakipagsuntukan ako. Pero makulit ako. Yung mga barkada ko, mga classmates kong babae, nasa harap ko, tinatanggalan ko ng headphone. Yung ponytail nila, kaayos lang nila, gano'n ako, kaya may favorite ako ng teacher kong protein. But, summer of grade 6, pa-first year high school ako, suddenly, may realization na nag-sink in sa akin. Bakit? One time, nagkaroon ng reunion ng pamilya namin, ng clan namin. Napansin ko lang, ito, baka makarelate. Yung mga nagpupuyat, para maganda ng pagkain, ay either anak or pamilya na walang pera. Ako ka?
Kinabukasan, sila na nagpuyat, at oras ng kainan, ang magsaserve ng pagkain, yun pa rin walang tapos ng kainan. Sino magliligpit? Yung walang pera. Naubusan yung mga gano'n, syempre, reunion. Normally, I don't know, sa clan namin, nagkakaroon ng instant reunion kahit walang plano-plano. Dalawa, pag may ikinasal, o pag may nakatay na matanda. Instant reunion yun. Di ba? Bigla, mga probinsya, bigla magdadatingan. Now, napansin ko lang, kahit hating gabi, no, pag naubusan ng maiinom yung mga uncle mo, ang uutusan, di ba? Para tumakbo kahit malayo, para bumili ng alak, ayun pa rin anak ng walang pera. Nangyayari sa inyo? Sa panahon ko, nung estudyante pa ako, long time ago, pag kami magbabarkada, yung college kami, malaki kaming barkada. Siguro mga more or less 50 kami na magbabarkada. Varsity players ng volleyball na babae at lalaki. Yan yung grupo niya. Plus varsity pa ng mga lalaki. Yun yung grupo namin dati. No? Pag nagkaaya ng barkada, merienda tayo. Patak-patak. Ang tatakbo para bumili ay yung walang naipatak. Nangyayari pa sa inyo ngayon? Nangyayari pa ngayon? Alam mo, utusan mo yun ng libre. May nangyari bang gano'n? Tara, pakain tayo, ako takbo. Pwede ba yun? Di ba? Normally, di ba, nung wallet, mag-uutos, di ba? Para, bili ka merienda natin. So, ibig sabihin, ang papel parate ng wala, utusan. Realidad. Nakita ba yun ng dalawang mata nyo? Yun ang nagtulak sa akin para yung nangarap yung mga. Kaya bumalik ko sa bahay, tinanong ang nanay ko. Sabi ko sa mama ko, may late mom sa public school teacher. Sabi ko sa mama ko, ma, paano ba yung mama? Was there a point in your life na pagod na kayo sa sitwasyon na gano'n? Na actually nagtanong kayo sa isang taong nire-respeto nyo? Magulang nyo, tito nyo, tita nyo, or a teacher, or whoever na nire-respeto nyo. Tinanong nyo sila paano yung mga. Was there a point in your life you actually asked somebody like that? Was there a point in your life? May tinanong mo na ba? Tito mo? Sabi sa akin ng nanay ko, tingnan mo akong pareho sagot. Sabi ng nanay ko, being a teacher, sabi niya, sige na, gusto mo yumaman. Mag-aral na mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka na magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Pag ikaw umakyat sa corporate ladder, nagkaroon ka ng titulo, kayang ka. Ganun mo sinabi ng titulo. Hindi, anong sinabi ng titulo? Mag-ibang bansa, ganun pa rin, magtatrabaho pa rin. In another, ganun pa rin, di ba? Pupunta ka sa ibang bansa, ano gagawin mo? Magtatrabaho ka. Nakikita ko may mga sa balikat nyo. Seaman? Ano course nyo? Tourism. Tourism ba yan? Ha? Okay. Bruce. Yes po. Right. Siyempre, malakas sweldo dyan. Dami kong mga kaibigan, mga batchmates ko ng high school. Marami ng mga kapitan ng barko ngayon. Di ba? Took that some time bago maging kapitan ng barko. Magkano sweldo ng kapitan ng barko? 3 to 500,000 naman. Tama ba? Especially pag international, no? So it's a good career. Yun nga lang, kung may pamilya ka, malayo ka. Sa mga anak mo, di ba? Meron ba sa inyo na yung parents nyo o father nyo malayo? Dahil seaman din? O ito. Tatay mo seaman? Saudi? Ilang taon na siya sa Saudi? 10 years. Ano pangalan mo, bro? Carlo. Carlo. May tanong ako sa iyo, Carlo. Given a chance, hindi problema ang pera sa pamilya. Kung gusto mo ng tatay mo nasa Saudi, saan mo gusto nasa tatay mo? Mahirap ba magkaroon ng tatay sa malayo? Ito, tanong ko sa iyo ngayon. Yung pursong tinahak mo, ganun din. So, ibig sabihin darating ang time, magiging tatay ka, malayo pa rin sa anak mo? Tama ba? So, parang inulit mo. Yung isang bagay na ayaw mo, ngayon inulit mo rin. Mag-drop ka na nila sa lunch. No, pero, alam nyo, syempre, yun din ang alam ng magulang mo, yun itinuro sa'yo. Nanay ko, ganun din tinuro eh. No? Pumunta ako sa banking industry kasi akala ko sa banking, maraming pera. Just true. Yun nga lang, hindi yun. Di ba? Totoo, sa bangko ko nakakita, sa vault, ganito kataraso. Abundance of money. Pasok ka sa vault, huwag ka lang magdala paglabas. Pwede ka mag-amoy pera, gumulong-gulong na doon, dollar o peso. No, marami sa vault. Anyway, so yun ang dahilan ko bakit ako nangarap. So sabi ng nanay ko, mag-aaral mabuti. Kaya first year high school ako, ganong college, nag-aaral ako mabuti. After college,
Mabilis ang akyat sa corporate ladder, may manager ako sa bangko. Kaso lang, pagtingin ko sa bank account ko, walang pera. Walang ipon. 10 taon ako nagtrabaho, mataas ang position ko, pagtingin ko sa bank account ko, walang pera. Yun ang point na naman sa buhay ko na nagtanong ko sa sarili ko, nasaan ba talaga ang pera? Sabi ni Mama, pag pinuntahan ko to, may titulo na ako sa malaking kumpanya ba ang PNB? Philippine National Bank? Sa Makabagal Boulevard ako dati nagtatrabaho. May titulo ako, bata pa ako. Pero pag tingin ko sa bank account ko, walang naman. Tinanong ko sa sarili ko, where's the money? So I started my search for the money. A good friend of mine sa opisina nag-share sa akin ng libro. Gusto kong i-share sa inyo. Title ng libro, Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Kung meron may isang libro sobrang naging influence sa akin professional, it's that book. I love to read. Pero yung libro na yan, ang sobrang umikot ang talagang kumbong ko nung nabasa ng libro. Sabi ni Robert Kiyosaki, international bestseller na book yan, just in case hindi pa nabasa. Marami na online na PDF file. Pwede ka mag-download kung gusto nyo. Sabi niya, kung gusto mo yung mama, you have to get out of employment. Ang tawag sa employment, rat race. Alam niyo yung rat race? Sa perya. Na-experience ko kayo sa perya? O hindi niyo alam kung anong perya? Alam. Di ba yung, di ba, umiikot, di ba? Lalagay mo yung, o di kaya, yung mga yung mga inaalagaan sa bahay? Hamster. Di ba? Yung, di ba tumatakbo? Grabe na yung takbo niya, pero andun pa rin siya sa lugar na yan. Parang ganun na ng employment. Paikot-ikot, kahit anong pagod mo, anong hirap mo, ibuhos mo na lahat, walang mangyayari sa'yo. Sabi niya, kung gusto mo yumaman, you have to get yourself into business. Dahil walang empleyado doon yung mayaman. Kaya ang definition ko sa job, JOB, Journey of the Broke. Bakit? Pag-graduate mo ng college, wala kang pera. Pag-retire mo after 30, 40 years of working, wala kang pa rin pera. May kakilala ba kayong mga empleyado na retired? Mayaman? Wala. Tama? Ang dami kong kaibigan sa bangko. Senior Vice President, sigat sa bangko. Pag retiro, after 1 year, nag-a-apply ng trabaho. Isipin mo, 60, 61, 62 years old ka, nag-a-apply ka na naman ng trabaho. Ang tawag ko sina-apply ng trabaho, consultant. Consultant. Ang tawag ko, consultant. Isipin mo, 62 years old ka, nag-a-apply ka ng trabaho. Hindi na dapat nagpapahinga ka na. Tama ba? So, yun ang nakita ko. Sabi niya, kung gusto mong patunayan yung sinasabi ko, tingnan mo yung mga tao na una sa'yo dyan sa trabaho mo. Sabi ako tingin sa boss ko, Vice President, 30 years in service, 20 years senior ko. Pag tingin ko sa boss ko, maputi na buhok ni ma'am, hindi pa rin siya mayaman. Honda City din naman yung kotse. Hindi mo Honda City pangarap ng kotse, ikaw anong pangarap ng kotse? Ha? Hindi ka nangarap na anong gusto mong pangarap ng kotse? Motor? Anong pangarap ng kotse bro? Hummer. H1, H2. H1. H1 ba? Malit, no? Ay, malaki. Di ba H2 yung malaki? H2 yung mali. H1, H2. Mas malaki yung H1. Parang pang 2 lanes yata yun. Pangarap mo kasi. Honda lang kahit ano. Maniwala ka sa akin, hindi darating yun. Hindi mo alam anong gusto mo eh. Surely, you want something, you have to be very specific. No? Maraming dasal hindi natutupad o hindi nangyayari kasi hindi natin sure. Lord, bigyan mo ng sasakyan. Honda. Ang dami Honda. Simulan mo sa city, di ba? May Civic, may Accord, may Pilot. Dami. Anyway, going back. Pagtingin ko sa boss ko, hindi pa rin siya mayaman. Sabi ko sa sarili ko, ibig pala sabihin, pagdating ng time, papalitan mo sa posisyon niya. After 20 years, ako naman ang Vice President. Hindi pa rin ako mayaman. Tumayo lahat ng buhok sa katawan ko. Tapos, imagine ko, maputi ng buhok niya, babae. Eh, paano ako? Kapag naupo hanggang dito na, hindi pa rin ako mayaman. Diba? Kaya sabi ko, I have to start looking for a business na pwedeng yumaman. Actually, meron akong ginawa sa bangko, share ko sa inyo. Tinignan ko yung mga profile ng kliyente kong billionaire. Maniwala kasi hindi. May kliyente ako dati, 35 years old. Tinotal ko lahat ng bank deposits niya. 1.2 billion pesos. Hindi kong ganyan. Gusto niyo yung ganun bang account? Sarap, no? And that was how many years ago? More than 10 years ago. Pera niya, 1.2 billion. Pag ginugot niya yung pera niya sa isang branch, sarado yung branch. Ganun ba lang yung pera niya? Diba? Pag nabili yung dati ng sasakyan, hindi ko makalimutan, pag bumili ng Pajero, usong Pajero nun, 4, 5, pare-pareho kulay, sunod-sunod plate number. Pag pumarada sa harap ng bangko yun, tabi-tabi, hindi mo alam kung saan siyang bababa. Diba? Sarap to, diba? Sige, bilang motor, 10.
That's okay. Di ba? Actually, ang pagyaman, actually more than anything, it's actually freedom siya. No, sa akin. Freedom of choice. Bakit? Kung wala ka, nasanay ka ulam mo daing, gusto mong mag-crispy pata na yung gabi, pwede? Mahirap ka eh. Pwede? Pwede. Magdadaing ka pa rin. Pag mayaman ka, araw-araw, masarap ulam mo, one day gusto mong magkain ng bagoong na may kamatis at may sibuyas, pwede hindi? Pwede. Diba? Sawa ka na sa Ferrari mo, gusto mong mag-commute, pwede hindi? Pwede. Eh yung sawa na mag-commute, gusto mag-kotse, pwede hindi? Ito yung sinasabi ko. Diba? Sabi mo, ang lambot-lambot na mahiga ko, gusto mong mahiga sa sahig, mayaman ka, pwede hindi? Pwede. Ay yung nasanay na mahiga sa sahig, sabi, gusto ko na malapot, pwede hindi? Freedom ang tawag niya. Naranasan ko dahil sa networking, nagmamana ako ng SUV, dyan sa EDSA Shrine. Maraming magugulang dyan eh. Maraming nahuhuli dyan, lakas ng moto. Hitting the red light, sinaluduhan pa ako. Kasi naka-SUV ako. Subukan mo naka-motor. Tiyan mo, ang dulo ng krismalit tawa, kabulin ka, tama mali. Tama mali. Motor ka ba? Di ba? Wala naman dahilan, pinapara ka eh. Di ba? Kompleto, may helmet ka. Paparahin ka pa rin, di ba? Yung man naka-SUV, pinapara? Hindi, sinasaluduhan. Hawiin pa yung traffic. Tama mali. Yan ang realidad. Kaya ako nangarap. So kung magkaya kayo, hindi naman kayo nanganap sa mayaman na pamilya, pag-asa nyo networking. Bakit? Sa lahat ng negosyo tinignan ko, ito lang nakita ko na kahit sino, kahit wala kang pera, pwede mong simulan. Sabayan mo lang na maraming sipag, makinig ka sa mga mentors mo, pag-aral ka, pag-aralan mo, yayaman ka. My first million in my life, I earned sa networking. Kaya tatanungin nyo, bakit ko iniwanan yung banking business career ko? 10 years ako trabaho, 50 mil. A month, full time. Networking, after a few months, 300,000 weekly part-time. Hello? 1.2 million a month part-time. Banker, 50,000 full-time. Dalawa maintenance medicine ko, Neo Black, Calci Black. Dahil sa high blood, pressure sa trabaho, stress. Dito, sarap. Gusto mong trabaho, pwede. Ayaw ko trabaho. Hindi ko lang mamilitan. Freedom. Ay? O, ikaw, pagpapalit mo, 50 mil, manager, PNB, networker, 1.2 million naman. Pagpapalit mo, hindi. Kaya iniwanan ko. Ano ko naman yung dating? Wala pa naman dato. Diba? O, sino may asawang maganda? May girlfriend na maganda? Pinaka-sports car o yan nagpo-commute? Sino mas gwapo? Kung nagwapo sports car ka, kahit hindi ka gwapo, nagbumuka ka gwapo. Di ba? Practical. Marami ng babae ngayon, practical. Makabili niya nga sa may kaibigan ako, sabi niya, you know what? Sabi niya, ang mahirap pa rin may problema. But I'd rather cry inside my Mercedes, sabi niya gano'n, than cry in a public utility bill. Sabi niya ba, kayo mama, maraming problema ang mayroon. Bakit na mahirap? Walang problema. Saan gusto kong biyak? Sa bus o sa sarili mong SUV? Sa sarili mong sports car. Ngayon, sabi ng kaibigan ko, she's driving a 2-door Mercedes-Benz. Now, ang network marketing. For 20 years, minalo ko yung industriya na to. Bakit? Dito ako nagsimula. Wala ako dati. Nangarap na ako. Sobrang minalo yung industriya na to dahil sa industriya na to, sabi sa akin nung nag-invite sa akin sa business na to, ganito niya ako inibita. Sabi niya, Warren, actually, naimbita ako, hindi ko lang maindihan, alam ko networking, hindi ko lang maindihan, kasi yung nag-imbita sa akin, barkada ko nung high school. Sabi niya, I have to meet daw her husband. E barkada mo nung high school, matanggal mo hindi. Nakinig ako. Ang sabi niya sa akin ganito, hindi usual way ang introduction niya sa akin. Sabi niya sa akin, Warren, ang network, kasi sabi ko sa kanya, negative ang impression ko sa networking. Makero ko. Diba? Negative impression ko sa networking. Sabi niya sa akin, Warren, ang networking business is something like this. You have helping people, sabi niya sa akin.
Oo naman. Paano yung nangyayari yun? Kasi ang negosyo ng networking ganito. Tulungan mo yung kapwa mo, kumita ng pera. Tulungan mo yung kapwa mo, mabili yung motor na gusto niya. Tulungan mo yung kaibigan mo, mabili yung H1 na gusto niya. Tulungan mo yung tao, kumita ng malaking pera. Makabili ng magandang bahay. Mapadala yung anak niya sa magandang school. Hindi ko sinasabing may anak si Nikki. Single. Single. So sabi niya, Bata. by so doing, maabot mo sa sarili mong pangarap, kikita ka na ng pera, yayaman ka. Hindi mo napakaganda. Sabi niya sa akin, sa networking, pag hindi ka tumulong ng kapwa, hindi ka kikita ng pera. Pag may natulungan ka kumita ng pera, kikita ka ng pera. Mas marami natulungan mo kumita ng malaking pera, mas marami kikita ng pera. Sabi ko, hindi mo ganda. Sabi ko, napaka-noble pala ng negosyo ng network marketing. At tinagdag niya pa ito. Walang industriya sa buong mundo na nag-create ng maraming milyonaryo. Mas marami pa sa networking industry. Alam niyo ba yun? Sa pagiging seaman, maraming yumaman dyan. Sa IT, yung technology, di ba? Pag internet boom, sobrang dumaming naging bilyonaryo bigla, di ba? Maraming naging bilyonaryo, pero maniwala kayo sa akin, hindi pa rin nila tatalunin ng networking industry. Because practically in a day, there are dozens of people na nagiging bilyonaryo sa networking industry. Ito ang matinding millionaire maker. Kaya for the last 20 years, in-embrace ko ito. 2008, nagtayo rin ako ng sariling networking company. I've been in this industry for so long. Nawala ako ng 3 years. 2010, I retired from the industry. Tayo ko ng pharmacy franchising company ko. 2013, nagbalik ulit ako. Bakit? Malungkot dun eh. Kumikita ka ng pera, mag-isa ka. Kasi networking, masaya. Bakit? Para kumita ka, ibig sabihin, may nabitbit ng mga tao with you, kumikita rin ng pera. Ano ang sarap? Sabi nila, malungkot daw sa taas. Sa iba, sa networking, iba. Hindi ka akyat kung wala kang kabitbit na kasama. So, ibig sabihin, every time kumikita ka ng malaki, ang daming nakawalpalibot sa'yo na kumita rin ng malaki na natulungan. Gusto niyo yung ganong klase negosyo? Naka-H1 ka. Pero bago ka naka-H1, nakatulong ka ng kaibigan mo. Nakabili ng Mustang. Masaya ka, hindi. Yung isang kaibigan mo, natulungan mo rin makabili ng Bumblebee. Bago mo nabili H1 mo, halos sabay-sabay kayo nakabili ng sports car. Kung maglaro ng sakyan. Masaya ka, hindi. Masaya ka, kasi hindi lang dahil may H1 ka, masaya ka kasi yung dalawang kaibigan mo, natulungan mo. Hindi mas masaya yan, gano'n? Oh, mga estudyante pa kayo, okay lang yan. May 19 years old nga ako dati. 19 years old, nakagalan. Pumapasok sa school, nakagalan. 19 years old, 50,000 a week. Hard time. Kasi isang nabi ko sa'yo, huwag ka mag-drop. Pag nag-drop ka, hindi na kita tuturuan. Okay, gawin ng business after school. Tapos ka niya. Oh, 50,000 a week. 19 anyos. Okay ba yun? 6 months after, nakapagpatayo siya ng spa sa Baguio. Nag-Baguio, SLU. Tapos after a month or 2, napatayo niya ng sarili ng partner ang ate at nanay niya. 19 anyos. Okay ba yun? Patingin kayo ba sa akin? Tingnan niyo na ito. Babae. Mas maliit pa sa'yo. Cute. Pero, nakagalan. Okay na ba yun? 19 anyos. Hello? Marami na estudyante yung mga sa ganitong klase ng buwan. Hindi komplikado ito. Mas mahirap pa yung kurso. Mas simple ito. Mas simple ito. Now, mag-usapan natin itong Vantage International kasi ito yung flavor of the year dito sa networking industry. No, 2 weeks ago, nag-join kami dito nila Francis, nila Mark. No? Bakit? Maraming networking companies dyan sa labas. Sa matter of fact, maraming nag-offer. Pero isang company nag-offer sa akin, Upper H2, mag-join ako sa kanila. Sabi ko, ito, right? Bakit ito pinili ko? Kasi ito yung best option na available sa market. Okay? So, ano ba yung Vantage International? Lahat tayo, kilala natin ang kamiseta na brand, ng damit. Okay, yung may-ari ng kamiseta, which has been in the business for 22 years. Ito na ang kamiseta. Nagtayo siya ng networking company. Okay? Sabi nila, mayaman ba yung may-ari niyan? Marami akong mga kaibigan sa networking industry. Mayaman ba may-ari niyan? Simple lang ang sagot ko. Kilala mo si Katie Holmes? Kilala niyo Katie Holmes? Si Natalie Portman, kilala niyo? Natalie Portman. Si Queen Amidala ng Star Wars. Kilala mo yun? Si Queen Amidala. Yung mag-lipstick, dito lang sa gitna. Kilala mo yun? O, kilala mo sa Natalie Portman. Tanong ko sa inyo, mura ba kaya ang
talent nilang dalawa? Si Katie Holmes, ex-wife ni Tom Cruise. Sabi niya, ex na? Oo, isipin mo, mayroon din palang entertainment news dito. Hiwalay na si Katie Holmes at saka si Tom Cruise. Matagal na. Silang dalawa ang endorsers ng kamiseta. May pera ang kamiseta, wala? Right? So yun lang, no? So mayaman yung mayari nito. Ngayon, nag-decide siya na magtayo ng direct selling company, which is yung Emenco, yung brand ng damit natin. Inayo niya yun kasi gusto lang niya matulungan. Ang dami kasi nilang kumpanya. Gusto lang nilang matulungan yung mga empleyado nila magkaroon ng extra income. Kaya nagtayo siya ng Emenco para siyang Avon. Parang Natasha. Familiar kayo sa gano'n? Oo. Para lang madagdagan yung income ng empleyado nila. Eventually, yung mga tao doon nag-suggest, Sir, pwede ka pa magtayo ng networking company para mas malaki naman ang kita namin. Kaya nagtayo naman ng networking company. Ito na yung advantage. Okay? So, ang kumpanya, yung mga may-ari, hindi to main business nila. Aliwan lang ito ng may-ari. Kasi ang main business nila, fashion. Okay? Diyan sila naman. Before kamiseta, nagsusupply sila sa Ralph Lauren. Yung mga raw materials, tela ng Ralph Lauren, more than 20 years ago, sila nagsusupply na. Hanggang noong 1992, tinayo nila yung kamiseta, sarili nilang brand. Yun yung pambabae na brand, yung panglalaki naman nila na brand is Concurso, which is a class A brand, mamahalin na brand. Good news. Yung Emenco na mga nakikita ng damit yan, yung tela ng pababae, kamiseta, yung tela ng panlalaki, Concurso. Minus the price. Kasi mura yan. Pero yung tela nyo, yun din yung mamahal. Yun ang maganda. Yun ang negosyo natin. Na maraming produkto dyan. Marami kayong mga kaibigan, lalo ng mga babae, Libog pa Beauty, di ba? Ito, ang networking company nagbibenta ng pinakamurang glutathione soap. 4-in-1 pa, 79 pesos. Yung iba, 200. Sa atin, 79 pesos na. Ngayon, kung member ka, bawas pa yun. Anyway, dalawang options para maging distributor ng Vantage International. Ito, pwede nyo maging vehicle para kumita kayo ng mayaman, ng malaking pera. Ang daming tao kumikita ng malaking pera. 6 figures daily income, naranasan ko na sa networking industry. 6 figures, hindi kasama decimal points. Okay? 100,000 isang araw na kita. Pwede dito. Sa networking. Marami. Kumikita ng gano'n. Now, paano tayo maging distributor ng Vantage at kumita ng pera? May dalawang options. Una, ay maging silver distributor ka. Kung apply ka as silver distributor, ang puhunan mo yan, siyempre negosyo may puhunan, 2,999. Abay, estudyante ako, sir. Wala akong pangpunan. Excuse me. Tingnan natin yung cellphone mo. 3,000 lang ba yung cellphone mo? I doubt. Wala na sa inyong gumagamit ng hindi smartphone. Di ba? Meron pa. Okay lang, palitan natin ng smartphone yan. Okay. So, 2,999, silver. Pangalawang option mo naman, yung gold. Mas malaki kitaan. 7,999. Sabihin mo sa akin, sir, wala akong 8,000. Malala yung 19 anyos na pinwento ko sa inyo? Way back in the year 2006 or 2007, yung Bitbit ko networking company at that time, ang puhunan namin, 16,000. Malaya mas malaki, doble. Tama? Pagkakita niya, yung iba na negative, ang tingin, problema yan. Ang tingin naman niya, nung nakita yung 16,000 yung kita, sabi niya, solusyon yung 16,000. Walang pera. Anong ginawa? Umuwi sa dorm. Ginawa yung mga lumang damit. Lahat ng mga dormmates niya, hiningan niya ng lumang damit, nagwagwag sa session room. Alam niyo nagwagwag? Sa Baguio? Yung mga lumang damit? Nagbenta. Dinadaan ng classmate, yung ibang classmate, nakatingin, tinatawanan siya. Kinukot niya. Kulang pa rin. Nanghiram sa kaibigan, 500. Nanghiram pa sa isang kaibigan, 1,000. Nakabuo in short ng 16,000. After 6 months, may sariling spa, nag-i-interview na mas matatanda pa sa kanya. Na empleyado niya. Okay, worth ba yung sakripisyo niya? Ang mayaman sa mundo yung matalino. Ang mayaman sa mundo, madiskarte. Madiskarte pa yung babae yun? Babae yun, ha? And anyway, dito na rin siya sa Vantage. So, dalawang options. Now, paano tayo kikita ng pera? Una, tinatawag natin direct selling. Lahat ng produkto na nakikita nyo dyan, except yung mga nakasave, pag ikaw silver distributor, forever meron kang discount 22% sa lahat ng produkto. Sipin mo yung glutathione soap natin dyan. 4-in-1 yun ha. May gluta, may placenta, may kojic, meron pa siyang papaya enzyme. 4-in-1. 79 pesos. Kung distributor ka na silver, 22% discount. Pero pag gold ka, 25% discount. Parang malabas na siya 60 pesos or 50 pesos. Lalo, mas mura. Diba? So kung mahilig ka magbenta-benta, o may mga classmates ka gusto magbenta, yan, nakita mo. Okay?
100 piso ang presyo niya nakalagay dyan, bili mo 75, benta mo, may 25 pesos na. Benta ka ng dalawa sa isang linggo, may 500 ka. Extra ano ka, pag-gimmick. Tama? Hindi gumigimik ka ngayon. Naka-4, 5 oras ka na dyan sa inupuan mo, yung beer mo, di pa rin nababawasan. Bakit? Dinadampik-dampik mo lang. Nakaka-relate? Ha? Igaganon mo nga, pero pag ganon pa rin. Ay nabawas na yung dumikit sa labi mo. Tama, mali? Nakaka-relate? Gusto mo mag-pilsen? Mali. Red Bull na lang, para malakas ang tawa. No? Pero sana huwag kayo minuman. Pangalawang kitaan, tinatawag natin, direct referral. Ano itong direct referral? Masaya ka, nakaka-discount ka na sa mga gamit mo, kumikita ka ng extra, dali mo yung kaibigan mo gusto matulungan dito. Pwede rin kumita ng pera. Ikaw, H1, kunin mo yung kaibigan mo gusto makabilang ng stock. Sarap ang manera ng stock. Diba? Pag itinigit-git ka ng boss, hindi mo kailangan magbaba ng tawag nito, salamin. I-revolution mo lang, umalis yung bus. Diba? Yung revolution na nagmumula sa kanya. Naranasan ko na yun sa networking. Diba? Pag-relate pa lang niya, mamahalin yung sasakyan, lumalayo. May kaibigan ako, dati, sponsor ko, naka-Porsche. Pag dumadaan sa EDSA, lumalayo yung mga sasakyan. Bakit? Takot sila magasgasan eh. Mahal, diba? Napanood nyo yan sa Facebook. Yung Lamborghini Gallardo, binangga ng isang bayan. 150,000 euros. Ano? Euros? Yung pang-repair, good luck. From 5-star, naging 4-star yata yung hotel. So, direct referral. Silver ka na distributor. Kinuha mo yung kaibigan mo, inibita mo para maragkaroon din ang chance sumita ng pera. Babayaran ka ng company. Siyempre, pag join niya, bibili siya ng product, di ba? Tama? So, dahil ikaw nag-refer sa company, bibigyan ka ng commission. Magkano po commission sa'yo dito? 250 pesos. E paano kung gold? Gold, nakakuha ka ng gold, ang ibabayad sa'yo ng company, 700 pesos. So, that, at least, ginanya ko para makita nyo yung difference. Meron pa katlong kitaan. Indirect referral. Ano to indirect referral? Bilangin ko sila katao. Oh, times 20. Magkano na yun? 500? 500? Isang araw? Paano mo pa yung maraming empleyado sa labas? Nasa school ka, siya nagbenta. Right? Nasusundan nyo? Oh. Ngayon, pang-apat na kitaan, matching bonus or pairing ang tawag. Ang sistema natin dito, buy.